Mateo chapter 16 verse 19, sabi ni Jesus Christ mismo, ibibigay ko sa inyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit. Ang ipahintulot mo sa lupa ay pahintulot din sa langit. Tayo po ay binigyan ng Diyos ng susi ng kaharian na anuman ang ating talian o anuman ang ating ipagbawal sa langit ay pagbabawal din sa lupa. Ang anuman pakawalan natin sa lupa ay pakakawalan din sa langit. Kung ano ba yung ibig sabihin nito? So, merong ika-cast out si Jesus Christ na sabi doon, Jesus bound the strong man. Ibig sabihin, igagapos ni Jesus Christ yung taong malakas. O, tingnan natin ha. O, ilan yan sa ating pag-aaralan. Sa Mateo chapter 12, verse 28-29, verse 28 to 29, Mateo chapter 12. So kapag hindi natin naintindihan na meron pala tayong authority na igapos, itali yung mga pakana ni Satanas, yung tinatawag na strong man. At ito'y gagawin ni Jesus Christ. Jesus, sabi doon, bound strong man. Kanyang igagapos. At mula dito sa Mateo chapter 12, verse 28 to 19, sabi niya ni Jesus Christ, ngunit kung ako'y nagpapalayas, sabi ni Jesus Christ, ngunit kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Sinabi niya ito sa mga lagad. Kasi si Jesus Christ ay pinagbibintangan na siya ay kasabwat ni Beelzebul. Sabi niya, tama ba? Okay? Pumunta tayo sa itaas. Sa verse 26, kaya't kung si Satanas na nagpapalayas kay Satanas, kinakalaban niya kanyang sarili. Kasi pinagbibintangan, pinaparutangan si Jesus na siya ay kakampi ni Satanas. Tama ba? O, verse 27, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul, sa kaninong kapangyarihan naman nagpapalayas ng demonyo ang inyong mga tagasunod? Diba? Kita ninyo yan? Ang ginagawa nila, ang magpapatunay na maling-mali kayo. Dito sasabihin ng Panginoong Sos, ngunit kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, kasama ang Espiritu Santo ng Diyos, sabi doon ay nangangahulugan dumating na ang kaharian ng Diyos sa mga lagad ng mga tao, sa mga born again. Tingnan natin sa verse 29. Hindi mapapasok ang bahay ng isang taong malakas kung hindi muna siya gagapusin. Kung nakagapos na siya, saka pa lamang malulooban ang bahay niya. Okay? Alam ni Jesus Christ kung sino yung the strong man. Yung strong man. Sino yan? Si Satanas. The strong man is Satan of the ruling demon. Siya yung talagang nagpapalaganap ng ano. Siya yung talagang nagpapakilos. Kaya kailangan naiintindihan talaga natin ito. Sa ating pang-araw-araw na buhay, tingnan nyo, sa ating pang-araw-araw na buhay, meron tayong kinakaharap. At kapag hindi natin alam, ako po kagahapon, grabe. Sabi ko, yung nangyari sa akin kahapon, Jesus. Kung ako ay
Ano yun? Kung ako'y wala doon sa spirit, talagang madadaya ako. Dahil sa naramdaman ko kahapon, sobrang sakit ng ulo ko habang ako nagpipreach. At ang aking katawan, para akong binugbog, ang aking tuhod ay parang luluhod na ako. Pero habang ako'y nagpipreach, nagkakipaglaban yung physical ko, yung spiritual ko. Nagpipray yung spirit ako. So, nakita natin na yung authority na meron tayo, na pwede naman talaga tayong lagyan ni Satanas ng sakit. Pwede talaga. Pero, yung authority na meron tayo, kaya ang sabi ni Jesus Christ, ano nga ang talian mo sa langit, sa lupa, itatalian sa langit. At ano mapakawalan mo sa lupa, papakawalan sa langit. At pwede natin gawin yun kapag alam mo ang iyong kaugnayan kay sa Diyos. At kapag alam mo yung kung ano yung kalalagayan mo sa harapan ng Diyos. Kasi araw-araw meron doon tayo sa battle. Kaya kapag hindi tayo aware sa maaaring mangyari sa buhay natin, lagi tayong masasalisihin ni Satanas. Lagi tayong matatalo. Kaya nga napakahalaga ng kalinisan ng puso para hindi siya makatake. Amen. Dahil alam ni Satanas, kung ikaw ay marumi ang puso, lagi kanyang aatakihin at talagang ibabagsak kanya. Pero kapag ikaw ay malinis ang puso, kahit tatakihin kanya, hindi kanya pwedeng dayain.